Alam niyo ba na mayroon na lamang 8 taon ang natitirang panahon bago tayo makarating sa taong 2030? Ang taong 2030 ang tinaguriang deadline sa 10 taon na itinakda ng mga siyentipiko bilang panahon kung saan mangyayari ang matinding climate change sa buong mundo. It's time, solid archers. Welcome to Archline, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ayon sa mga tinaguriang siyentipiko at mga opisyal sa buong mundo, nasa lagay ng ating sanlibutan ngayon kung saan nakikita na ang mga pagbabago sa ating kalikasan, mga pagbabagong dulot ng kawalang bahala ng sangkatauhan sa buong sanlibutan na nag-epekto ng mga dakila, mga nakapag-aalala at nakakatakot na mga pangyayari sa ating natural na kapaligiran. Ayon sa mga nangungunang siyentipiko, may mga nakatakda na mga pangunahing epekto ng climate change na siguradong mararamdaman ng sangkatauhan sa buong mundo pagdating ng taong 2030. Ayon sa kanila, ang kabuuang epekto ng climate change, ang global warming o ang tinaguriang pag-iinit ng buong sanlibutan, dulot ng kagagawa ng sangkatauhan ay hindi na bababa. Tuloy-tuloy na ang pagkasira ng mundo at magiging malala ang epekto nito sa susunod na mga dekada. Higit na tataas ang temperatura sa bawat dako ng daigdig. Ang pangsanlibutan na klima ay inaasahan pang magdudulot ng pagbabago ngayong darating na taong 2030 at sa darating pang mga daang siglo. Ang kalakihan ng pagbabago sa klima sa darating na mga dekada ay nakasalalay sa dami ng mga heat-trapping gases na kumakalat sa buong daigdig at kung gaano kasensitibo ang mga gases na ito sa klima ng buong sanlibutan. Ang mga heat waves at ang panahon ng tagtuyot ay hihigit pa. Ang temperatura sa buong sanlibutan ay patuloy na tataas hanggang ang mga dating malalamig na lugar ay magiging mainit na at ang dating mga yelo ay matutunaw hanggang sa maraming mga hayop at mga halaman ay mamamatay dahil wala silang sapat na panahon na maging katugma sa bagong temperatura. Karagdagan nito, ang mga panahon ay patuloy na magbabago kagaya na lamang sa humahabang panahon ng tag-init sa buong sanlibutan. Taon-taon na lamang ay unti-unti nang nawawala ang panahon ng taglamig, kaya nag-iiba na rin ang mga panahon ng pagtatanim at pag-aani. Hindi lamang yan ang patuloy na pagkawala ng panahon ng taglamig na nagsimula na noong taong 1980 at nadaragdagan pa habang lumilipas ang panahon. Ayon sa mga batikang siyentipiko, darating ang panahon na hindi na matitiis ang matinding init sa kanayunan. Masyado nang mabilis ang pag-iinit ng sanlibutan, kaya't maikli na masyado ang panahon upang umakma sa bagong kalagayan ng tao, hayop at mga halaman. Kaya't kung hindi maisasaayos ang kanilang kalagayan o makapasok ng mabilis, maraming mamamatay at mawawala sa sanlibutan ito. Mararagdagan ang mga heat waves at nakikitang magiging mas matindi at mas malubha ito habang mas mababawasan ang malalamig na alon sa balat ng ating daigdig. Ang pagbabawas ng moisture ng lupain ay magdudulot ng mataas na bilang ng mga tagtuyot na mararanasan sa buong daigdig. Pagkalipas ng siglong ito, ang dating panahon ng tagtuyot na nangyayari sa isa sa bawat 20 taong pangyayari ay mangyayari na bawat 2 o 3 buwan. Dadami ang mga insidente ng di halos mapigilang tag-ulan. Ayon sa mga pag-aaral ng NASA, may mga lugar sa sanlibutan na lalaki ang dami ng mga panahong tag-ulan. Ito'y magdudulot ng hindi makontrol at di mapigilan na pagbabaha ng mga drainage systems, mga dams at mga katubigan sa kapaligiran. Ang matitinding pagbagyo at mga malalakas na hurricanes at tsunami ay magiging mas madalas. Ang kasedian at tindi ng mga bagyo at mga hurricanes na ito ay magiging mas malala sa mga darating na panahon. Ito'y magdudulot ng marami pang mga buhay na mawawala at mga ari-arian na mawawasak.
ang antas ng pagtaas ng karagatan ay tataas pa mula 1 hanggang 8 talampakan sa buong sanlibutan hanggang 100. Ayon sa pag-aaral, tumaas na ng 8 inches ang sea level noong 1881. Sa kasalukuyan, tinatantya na aabot sa 8 feet ang taas ng karagatan hanggang 100. Ito ay resulta ng pagtaas ng antas ng karagatan dulot ng pagkatunaw ng mga iceberg at ang pagdagdag ng tubig karagatan habang ito'y natutunaw. Halimbawa, ang mga mataas at malalaking mga glaciers ay matutunaw, kagaya ng isang higanting kalaki na glacier na bago lamang nawala sa kapit sa lugar ng North Pole at kasalukuyang unti-unting natutunaw habang lumulutang na lamang sa dagat. Inaasahang tataas ang dagat o ang sea level dahil sa pagkatunaw ng higanting yelo na ito. At panghuli, ang Arctic region ay inaasahang magiging ice-free o mawawala ng yelo pagdating sa kalagitnaan ng siglo. Ayon sa mga pag-aaral at mga talaan, ang yelo sa may bandang Arctic ay patuloy na bumababa ang kalidad mula noong 1976 hanggang sa kasalukuyang panahon. Mga 400 toneladang yelo ang nawawala bawat taon. Kung ito'y magpapatuloy, hindi lang ang mga hayop ang masisira, kundi ang buong sangkatauhan. Posible ba itong mangyari lahat? Napaka-posible po. At ayon sa mga batikang siyentipiko, kung wala tayong may sasagawa na major at malaking pagkilos, malamang ay mangyayari itong lahat. Bumibilang na ang panahon.